Nakakalula kapag pinakinggan natin ang napakaraming pangangailangan ng mga tao. Walang ubos, sobrang dami, subalit hindi natin kayang tugunan lahat. Ngunit kahit isa o ilan, ang mahalaga, kahit kaunti ay meron tayong matulungan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. Kaya't sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi, "Liblib ang puok na ito, at malapit nang lumubog ang araw. Paalisin na po ninyo ang mga tao upang makapunta sila sa mga karatignayon at bayan upang makabili ng pagkain." Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, "Bigyan ninyo sila ng makakain." Sumagot ang mga alagad, "Nais po ba ninyong bumili kami ng pagkain sa halagang 200 salaping pilak? Ilan ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo," utos niya. Pagkatapos, tingnan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Iniutos ni Jesus sa mga alagad na paupuin ng pangkat-pangkat ang mga tao sa damuhan, kaya't naupo ang mga tao ng tig-100 at tig-50 bawat grupo. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Hinati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Hinati-hati rin niya ang 2 isda at ipinamahagi rin nila. Ang lahat ay nakakain at nabusog at nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na tinapay at isda, nakapuno pa sila ng 12 kaing. May 5,000 lalaki ang kumain ng tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Pagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay proactive. Mga kapatid, tayo ay nasa araw ng Martes pagkatapos ng linggo ng Epifania at dinadala tayo ng ating ebanghelyo sa kwento ng pagpapakain ni Jesus ng 5,000 kalalakihan. Hindi pa kasama yung kababaihan at mga bata. Makikita natin ang larawang ito very much consistent doon sa kwento ng Kapaskuhan na kung saan si Jesus ay inilagay sa sabsaban, nilagay sa lalagyan ng pagkain. Ibig sabihin si Jesus, yung pagkain ng sanlibutan. Ngayon, si Jesus ang nagpapakain. Maraming mga tao ang gutom at sabi ng mga alagad ni Jesus, pauwiin na sila para makabili sila ng kanilang mga pagkain. Pero anong hamon ni Jesus sa kanila, sa kanyang mga alagad? Kayo ang magbigay sa kanila ng pagkain. Mga kapatid, this is a call to be proactive. Sometimes, kapag humaharap tayo sa napakaraming pangangailangan ng mga tao, kapag nakinig na tayo sa hinaing, sa mga daing ng mga tao, minsan malulula tayo. Kapag nakita natin ang malaking pangangailangan ng mga tao, minsan kahit meron tayo, ayaw na nating maglabas dahil nalulunod na tayo sa laki ng pangangailangan. Kahit meron tayong kayang ibahagi, kahit kaunti, mangingimi na tayong maglabas ng tulong dahil sa laki ng pangangailangan ng mga tao. Mga kapatid, yung itinuturo sa atin ni Jesus, bagamat ang Diyos ay Diyos ng kagandahang loob, God is a God of providence, ang Diyos ang nagkakalob sa atin, pero ginagamit tayo ng Diyos na instrumento para yung kanyang pagmamahal, yung kanyang pagkalinga, yung kanyang tulong ay maramdaman at maranasan ng ibang tao, lalong-lalo na ang mga higit na nangangailangan. Totoo, meron din tayong pangangailangan, meron din tayong sariling pagkagutom. Yung iba, meron din, pero lagi nating tatandaan,
mayroong mas higit na nangangailangan kaysa sa atin. Kaya nga dito sa ating gospel ngayong araw na ito, tinuturuan ni Jesus ang kanyang mga alagad. Give them something to eat. Kayo mismo ang magbigay. And imagine yourself na sinasabi sa ito ni Jesus. Tinuturuan ka ni Jesus na maging proactive, hindi reactive, hindi rin inactive. Pag sinabing inactive, yung wala ka nalang gagawin. Pag sinabing reactive, yung tulad ng ugali ng mga alagad, pauwiin nyo na lang po sila. Sila na lang bumili ng makakain nila. Mga kapatid, anong sabi ni Jesus? Kayo mismo ang magbigay ng pagkain sa kanila. At tinuruan ni Jesus ang kanyang mga alagad. Sabi niya, ilan ba yung dala nating tinapay dyan? Kasi kung bibili sila, imagine kung bibili sila ng tinapay para sa ganung karaming tao, ilang daang salaping pilak ang kailangan. Napakalaki. Pero sabi ni Jesus, nagsimula siya sa kung ano yung meron. Begin with what we have. At anong meron? 5 tinapay at 2 isda. Sabi ng Panginoon, sige, hatiin mo sila, paupuin mo sila, maggrupo-grupo sila, ganito. Sabi ng ilan sa mga Bible scholars, ang ginawa ni Jesus ay pagbibigay ng halimbawa. Kinuha yung tinapay, pinagpasalamat sa Diyos, pinaghati-hati. Binigay sa kanyang mga alagad, sa mga tao. Ganon din ang ginawa sa isda. At nakita ito ng mga tao. Siyempre, for sure, may kanya-kanyang baon yung mga yan. Kaya lang sa ganung karaming tao, sa laki ng pangangailangan, para bang nagdadalawang isip maglabas ng kanilang baon. Bakit? Kasi yung baon nila ay sapat lang para sa kanila. At kung ilalabas, hindi rin naman tutugon sa pangangailangan ng lahat. Nakakahiya, baka mainggit, kakain ka, sila hindi. Kasi hindi mo alam kung meron silang baon. Kaya para bang ayaw maglabas. Hindi dahil sila'y madamot, kundi dahil sila'y nahihiya. Bakit sila'y may baon? Sila lang yung kakain. Yung iba hindi. Di bagat nakakakonsensya naman yon. Pero nung magbigay si Jesus ng halimbawa, mula sa 5 tinapay, 2 isda, ano ang miracle na nangyari doon? Pwedeng tingnan natin na, okay, literally, pinadami ni Jesus yung tinapay. Pero makikita natin yung challenge ni Jesus, give them something to eat. Tinuturuan niya yung kanyang mga alagad. Ibig sabihin, mag-umpisa sa inyo. Maglabas kayo ng inyong baon. Kaya sila lahat, kanya-kanya naglabasan ng kanilang mga baon. May mga dala-dala. Kaya lang, nag-aalinlangan sa paglalabas. And that is the miracle there. Yung courage to be generous. Because we are not always courageous to be generous. That is proactive. Yung maturuan tayong dapat may ginagawa tayo. Hindi lang reactive, hindi lang inactive or hindi passive, no? Kundi dapat meron tayong ginagawa. Meron tayong ambag, meron tayong kontribusyon. So sila'y naglabas ng kanilang baon. At anong nangyari? Sumobra pa. If there is sharing, makikita natin walang magugutom. Walang magkukulang. Sharing itself, sabi nga, is caring and loving. That is the miracle there. Miracle because everybody became proactive. Merong ginagawa, may kayang ibigay, may kayang ihandog. Pero dapat mawala muna ang takot sa sarili, ang pagkamakasarili. Mga kapatid, ang Diyos ang pagkain ng buhay. Si Jesus yung inilagay sa sabsaban. Ngayon makikita natin sa ating kwento, consistent ang Diyos na nagpapakain. Pero ginagamit tayo ng Diyos na instrumento para magpakain sa kapwa at para tumulong, magmalasakit, dumamay sa kapwa.
para ibigay yung sarili bilang regalo sa kapwa. Kapag ginawa natin ito, tayo ay nagiging kaisa ni Jesus doon sa sabsaban. Nagiging buhay na regalo, buhay na pagdamay ng Diyos, pagmamalasakit ng Diyos sa ating lahat. Kaya nga mga kapatid, sana tayo sa harap ng mga pangangailangan ng mga tao, sa harap ng pangangailangan ng marami, maging proactive tayo. Huwag matakot, maging generous. Dahil ang Diyos mas generous kaysa sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa iyong kagandahang loob. Turuan mo po kami. Alisin mo ang takot sa aming puso na maging mapagbigay, sapagkat walang naghihirap sa pagiging mapagbigay. Turuan at tulungan mo kami na maging bukas palad. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Inaanyayahan ko kayo na makibahagi sa isang natatanging pilgrimage sa Eastern Europe bilang bahagi ng Jubilee of Hope. Isang pagkakataon po ito upang mapalalim ang ating pananampalataya, mas lalo pang mapalapit sa Diyos at maranasan ang mayamang kultura at espiritualidad ng mga bansang ito. Ang mga tampok na lugar na atin pong bibisitahin, unay ang Sanctuary of the Divine Mercy at Shrine of St. John Paul II sa Poland. Tuklasin natin ang kahulugan ng awa ng Diyos sa pamamagitan ng pagdalaw sa mga lugar na ito kung saan isinilang at naglingkod ang Santo Papa ng awa si St. John Paul II. Pangalawa, ang debosyon sa Infant Jesus of Prague o Santo Niño de Prague na matatagpuan sa Czech Republic. Palalimin natin ang pananampalataya sa pamamagitan ng debosyon sa banal na sanggol na si Jesus, na kilala sa pagpapagaling at pagbibigay ng mga biyaya. Ikatlo, yung Marian devotion sa Medjugorje sa Bosnia and Herzegovina. Damhin po natin dito yung kapayapaan at mga mensahe ng mahal na Birheng Maria sa lugar na ito ng debosyon at mga himala. At marami pang mga simbahan at santuaryo sa Austria, Czech Republic, Slovenia, Croatia at Bosnia and Herzegovina. Bisitahin ang mga makasaysayang simbahan at santuaryo na puno ng kagandahan, sining at espiritual na kahulugan. Bakit nga ba dapat mong sumama? Dahil una, ito isang bihirang pagkakataon upang mas lalong mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay. Makasama ang iba pang mga mananampalataya ang nagnanais na lumago sa kanilang espiritual na buhay. Siyempre, ikatlo, tuklasin ang mayamang kasaysayan, kultura at pananampalataya ng mga lugar na ating bibisitahin. At para po sa mga interesadong sumama, agad na makipag-ugnayan po sa 0917-5860141 o 0917-823-8461. Huwag po nating palampasin ang natatanging pagkakataong ito upang maranasan ang biyaya at inspirasyon ng Jubilee of Hope. Halina po at maglakbay, magdasal at magdiwang ng pananampalataya natin sa Diyos.